Magandang araw mga kaibigan, kamusta na po? Pagkatapos ng patutsadahan ni Bongbong Marcos sa mga senatorial sa kabilang partido, partikular ang partido ni Duterte, ang PDP Laban. Ito na, lalaban na ang Team Duterte na sa ngayon sinasabing Team Suka at ang kabilang team ni Bongbong Marcos, ang Team Sinusuka. Ngayon, mayroon na naman tayong ipakita sa inyo mga sinasabi ni PRRD. Ano kaya ang nasa bunganga niya na kanyang inilabas para iparamdam sa team ni Marcos na hindi aatras ang team PDP Laban. Ito na si Paring Diggs. The guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. Yes, ang umpisa dito sinasabi ni Pangulong Digong na the guy means Mr. Marcos ay naghanap ng paraan kung paano solusyonan ang problema. Pero iniisip niya daw muna, inoobserbahan niya muna bago niya bigyan ng solusyon. Yon. Para lang sa ating mga tagapakinig, sa mga nanonood, anong ibig sabihin ni Tatay Diggs? Yun po yun. Kaya continue na natin. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Yeah. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Mukhang hindi kaya ang kwanpay. Ang call pa ni Tatay Digong na sabi niya mukhang hindi niya pa naisip kung paano solusyonan. Pero ang totoo nun, hindi niya talaga kaya na solusyonan ang problema sa bigas. Nangako siya, magkano yon? 25 pesos? 20 pesos? Yung pinangako niya sa eleksyon, that's 3 years ago, man. Ano ba, boy? 3 years ago pa yon. Bakit hanggang ngayon wala pa? Half year na lang. Kung baga, sa campaign niya kahapon, sabi niya, nangalahati na pala. Umpisa ng nangampanya ako. Ngayon 3 years na tayo. Oh, wala pang solusyon. Sumusobra nga or masobra na daw, marami na daw bigas doon sa bodega. Pero ang presyo ng bigas is the same as same. Pwede natin yung graft and corruption. Nandyan yan Baski anong klaseng administrasyon. Okay. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever.
But you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Yes. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be palagay na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, Well, alam niya na pag sa gobyerno ka, panay na lang pangako mo. Parang binibigyan niya pa ng benefit of the doubt, no? Si Bongbong. Kasi sa kanya na kung ipangako niya, ginagawa niya. Pero si Bongbong, si Boy, nangangako lang. Hindi nangyayari. Saka lingid sa kalaman ng lahat, alam talaga ni Duterte na ang bigas mahirap solusyonan. Pero wag kang mangako na hindi mo naman ito magawa. promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Oh. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ako alam ko. Ngayon, kung yung presyo ng Singot lang bigas, na singhot eh. yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Oha. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad na walang takot, nakakapagpasyal ka paski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Ha? Ano? Makapaglakad ka, kampante ka? O, tingnan nyo sa Divisoria. Balik na naman ang no? Snatcher. Ha? Durugista. Kampante ba yan? Yan ang sinasabi nilang kampante. Parang pinaparinig na talaga ni Tatay Diggs na kung kampante kayo sa nangyayari sa ngayon, ibuto yun na. Ha? Ang 12 na mga senador ni Marcos. Pero kabaliktaran yan mga kaibigan. Bakit? O tanungin kita sa mga nanonood sa ngayon. Kapitbahay mo ba may tiwala ka sa panahon ni Marcos? O sa panahon ni Digong o ni President Duterte, may tiwala ka. Bakit? Kasi sigurado ka na hindi magnanakaw, hindi durugista, hindi masamang tao ang kapitbahay mo. Bakit? Tinukhang na yan eh. Tinuktok yan eh. Tinuktok yung kwarto niyan eh. Saka tinanong ano pangalan? Ano ito, drugista o hindi?
Kasi lahat ng drugista, nagsipagligwa ka na. Kaya may tiwala ka sa kapitbahay mo, di ba? Piliin mo na yung kandidato niya. Ito, pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. Nagawa pang i-joke, no? Oh, parang tumatakbo lang ng If it's presidente, no? easier for you to find employment or jobs now than before, did go for Marcos. Mhm. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Mhm. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, well, yung pinapairal natin na Tukhang. law and order. Mhm. Kung kaya niya ito, Mhm. kung kaya niyang Patay tayo dyan. Nagmura na. Hindi niya kaya kasi tinanong siya kung ipagpatuloy niya ang mga tukhang, paghuhulihin ang mga drogista. Sabi niya, bahala kayo dyan. Parang nakakakuan, no? Paring bongbong, no? Ito yung mura na pumapalakpak yung tao. Ha? alam mo kung ako ang drogista, Oh. kung may ganoon ako, Hmm. at bakit sa utak ko, bakit hindi? Hmm. Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Ay. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Mhm. Maging ulol si Marcos. Ulol. Maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Oo. Sino ba yung makagalaw pa? 80 ka na. Tapos, nagdodroga ka. Pag ganun-ganun ka. Diba? Ngayon nga eh. Pag ganun niya, parang hindi makabalik eh. Ang paghinga eh. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog.
Ganito na lang. Okay. Marami tayong problema. Mhm. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon Mm. kaysa aking panahon. Oh. I can even concede na ganon ang nangyayari. Mm. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador. Oh, ito na. Ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Oh. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. Okay. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Yes. Yeah. Okay.
So, yun guys. Ang speech ni ex-President Duterte kung saan sinabi talaga niya na hindi masolusyonan ni Marcos ang problema sa Pilipinas kasi inoobserbahan niya lang. Tapos, nag-aantay siya ng tamang chance para na masolusyonan. Pero 3 taon na po, kalahating term na lang, papalitan ka na. So, it makes sense, right? Na ginagawa niya yan kasi hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Nag-iisip pa siya. Kaya, sinabi niya sa kanyang pinsan na gawa ng paraan na manatili pa rin ang dugong Marcos dito sa Pilipinas kasi gusto niya pang masolusyonan ang problema. Why not today? Why not yesterday? Ha? Bakit hindi niya ginawa yan dati pa? Noon pa? Or ngayon? Hindi ma-explain ng utak ng mga tao kung bakit naging ganun. Kasi nga maraming nagsasabi. Particular, si ex-president na itong si Marcos, buwang to. Ulol to. Heroin lang ng heroin. So guys, hanggang dito lang muna tayo. Napatawa-tawa na naman tayo, napahalakak tayo sa mga sinabi ni President Duterte. Hindi na natin isa-isahin pa mga senador niya. Alam niyo na po kung sino sila. So, hanggang bukas, magandang araw po. Ito pa rin, Pinastorya.